Na-hire ka bilang kasambahay sa isang ancestral house. Medyo may kalakihan ito at may 4 na kwarto sa second floor. Medyo sanay ka na sa pasikot-sikot ng bahay. Halos 1 buwan ka na rin naman kasi dito. At marami ka naman kasama dahil malaking pamilya naman ang mga nakatira sa bahay. Kung iikutin mo ang bahay mula sa gate, may malaki itong bakuran, ngunit bakante, para siguro pag may okasyon o party, dito sila sa bakuran naghahanda at nagtitipon. Pag akyat mo sa hagdan, papunta sa malaking main door, may malaking bintana din ito sa magkabilaan. Ang estilo ng bahay ay parang panahon pa bago mag World War II. Ngunit maayos ito at walang sira. Inaalaga ang mabuti ng may-ari. Simentado ang baba at kahoy sa itaas. Pagpasok mo sa pintuan, nakabungad na ang malawak na sala. Kasunod noon ay ang malaking mesa ng dining area. Sa likod naman ng dining ang kusina. Sa gilid ng bahay ang malaking kahoy na hagdan pataas. Pag-akyat mo sa pail na hagdan, sasalubong agad sa iyo ang hallway. Madilim ang hallway pag walang ilaw. Pero kadalasan naman bukas ang lahat ng kwarto doon kaya medyo maliwanag ito. Araw-araw mong nililinis ang 4 na kwartong to sa itaas. Malinis ang mga nakatira dito kaya halos konting walis lang at punas ay okay na. Isang araw sabi ng amo mo na kinabukasan ay aalis sila at magbabakasyon ang buong pamilya sa probinsya. 2 linggo lang naman daw. Ito ang unang pagkakataon mong maiwang mag-isa sa bahay. Ganun pa rin naman ang binilin sa'yo. Maglinis ng bahay. Hindi ikaw ang nakatoka sa labahan. Merong pupunta doon para maglaba. Kaya linis lang ang ginagawa mo at konting mga tulong sa mga kailangan nila. Bukas parang day off mo kasi wala ang amo mo. Actually, 2 linggo kang parang malaya sa bahay. Manonood ako ng TV maghapon, sabi mo. Pero syempre, pagtapos mong maglinis, kinabukasan, bit-bit mo na ang huling bag na dadalhin nila at inilagay mo na sa sasakyan. Happy trip, ma'am, sir, sabi mo. Sige, ikaw na muna ang bahala sa bahay, ha? Sabi ng amo mong babae. Opo ate, sabi mo. Habang kumakaway ka at nakikita mong palayo na ang sasakyan nila, pumasok ka na sa loob ng bakuran at pinilak mo na ang gate. Tumingin ka sa bakuran. Wala naman dapat linisin kaya binuksan mo na ang pinto at pumasok sa loob. Maaga pa, 10:00 pa lang ng umaga. Nakapagluto naman si ma'am ng pagkain kanina. May natira pa, hanggang gabi ay kaya ko pang kainin to, kaya pang umabot. Wala na akong gagawin. Umupo ka sa sala, balak mo sanang manood ng TV. Bigla kang napalingon sa kahoy na kisame. May naglalakad sa itaas. Hindi mo na inintindi yun. Luma naman na ang bahay, sabi mo sa sarili mo. Kaya tumutunog ang mga sahig na kahoy sa itaas. Tuloy ka sa pagbukas ng TV. Hindi mo pa napipindot ang power ay may biglang bumagsak na kung ano sa itaas. Napatayo ka at tumungo sa hagdan. Dinungaw mo kung ano yung nalaglag. Dahan-dahan kang umakyat ng hagdan. Huminto ka sa itaas nito at pinagmasdan ang makipot na hallway. Tahimik at nasa ayos naman ang lahat. Sarado lahat ng pinto. Nagutom ka na at kumain ka na lang ng pananghalian. Pagtapos nito ay nakatulog ka sa sala.
Ang sarap ng tulog mo sa sofa nang biglang may yumugyug sa'yo. Nagising ka. Naalala mo, wala ka palang kasama. Tumingin ka sa bintana, madilim na pala. Madilim din ang loob ng bahay. Kailangan mo nang buksan yung ilaw. Pag switch mo ng ilaw, may narinig ka na namang naglalakad sa itaas. Walang pwedeng maglakad doon. Sarado lahat ng pintuan sa itaas. At ako lang ang mag-isa. Ngunit kailangan mo siyang i-check. Dahan-dahan kang umakyat sa hagdan. Madilim sa itaas. Pag-akyat mo sa second floor, sinubukan mong abutin ang switch ng ilaw. Pero bago mo pa mahawakan, napatingin ka sa dulo ng hallway. May matandang babae na nakatayo dito. Mahaba ang buhok at nakasuot ng puti. Hindi aninag ang mukha nito, ngunit alam mong nakatingin sa'yo. Hindi ka na makakilos. Hindi mo alam ang gagawin. Nakatayo ka lang sa dingding. Biglang itinaas ng matanda ang dalawa niyang kamay papunta sa'yo. Bigla itong tumakbo papalapit. Bigla kang kumilos, ngunit di ka nakasigaw. Tinalon mo ang hagdan, halos madapa ka sa kanto nito. At itinakbo ulit ang natitirang hakbang. Tumiretso ka sa likod ng main door. Di mo alam kung lalabas ka o hihintayin mo kung sino yung bababang matanda dun sa itaas. Di ka na kumain. Iniisip mo naman na hindi ka rin pwedeng umalis. Maliwanag dito sa ibaba. Hindi na yun magpapakita. Sabi mo sa isip mo. Naglatag ka na lang ng banig sa gitna ng sala. Doon ka kasi lagi natutulog. Nagtalokbong ka na lang ng kumot at hiniling mo na wag na sanang gambalain muli.